Itinapon sa kalsada na parang basura sa gitna ng bagyo. Habang siya'y nanginginig sa lamig, ang asawa niya'y nagpapakasarap sa init ng yakap ng kabit. "Wala kang kwenta, pabigat ka lang," sigaw ng lalaking pinag-alayan niya ng 10 taon. Ngunit ang luhang pumapatak ay naging apoy. Babangon siya mula sa putik upang bawiin ang koronang tinalikuran niya. Handa na ba silang harapin ang bagyong ginising nila? "Makuha mo na ang gusto mo, ma." Naisangla ko na ang kwintas. Malaki-laki rin ang halaga. Sapat na para mabili ang designer bag na gusto ni Clarice para sa birthday niya bukas. Tumigil ang mundo ko sa narinig kong yon mula sa loob ng silid. Ang boses ni Mateo, ang asawang pinag-alayan ko ng 10 taon ng aking buhay, ay parang malamig na patalim na dahan-dahang humihiwa sa aking pagkatao. Walang bahid ng pagsisisi, walang bakas ng pag-aalinlangan. Para sa kanya, ang huling alaala na iniwan ng namayapa kong ina ay isa lamang pirasong ginto na pwedeng ipagpalit sa luho ng ibang babae. Nakatayo ako sa labas ng pinto. Bit-bit ang kanyang paboritong polo na kararating lang mula sa pagkakaplansa. Maingat ko pang tinahi ang butones niyon kanina. Tinitiis ang bawat tusok ng karayom sa aking mga daliring magaspang na sa kakalabada para makatipid kami sa kuryente. Ang polong iyan ang isusuot niya sana sa kanilang anibersaryo sa kumpanya. Ang polong pinaghirapan kong ihanda dahil gusto kong magmukha siyang kagalang-galang sa harap ng kanyang mga kasamahan. Dahan-dahang naluwag ang kapit ko sa tela. Bumagsak ang polo sa sahig ng walang tunog, ngunit sa loob ng dibdib ko, may isang bagay na gumuho ng may napakalakas na ingay na tanging ako lang ang nakakarinig. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga dulo ng daliri hanggang sa umakyat ito sa aking batok. Ang hanging nilalanghap ko ay tila naging bubog na sumusugat sa aking lalamunan. Nanuyo ang aking bibig at ang tanging naririnig ko na lang ay ang mabilis at magulong tibok ng sarili kong puso na tila gustong kumawala sa aking tadyang. "Huwag kang mag-alala, ma. Hindi naman yan mapapansin ni Aurora. Masyado siyang tanga at abala sa pagsisilbi sa atin para bilangin pa ang mga gamit niya sa aparador. Akala nga siguro niyon na wala lang kung saan." Dagdag pa ni Mateo na sinundan ng malutong na tawa ni Aling Lucita. "Mabuti naman kung ganoon. Napakawalang kwenta naman talaga ng babaeng yan. Isang malaking malas sa pamilyang ito. Kung hindi mo lang siya kinasuhan ng utang na loob nung niligtas mo siya sa aksidente, 10 taon na ang nakalilipas, baka matagal na nating pinalayas ang basurang yan." Hindi ko na namalayan kung paano ko naitulak ang pinto. Pumasok ako sa loob na parang isang ligaw na kaluluwa. Ang paningin ko ay bahagyang nanlalabo dahil sa nagbabadyang mga luha, ngunit malinaw kong nakita ang resibo ng sanlaan sa ibabaw ng mesa. "Mateo, bakit?" Ang tinig ko ay maliit, nanginginig, at puno ng hindi maipaliwanag na pait. Kwintas iyon ni Ina. Iyon na lang ang natitira sa akin mula sa kanya. "Bakit mo nagawa ito?" Tumingin sa akin si Mateo, hindi sa paraang humihingi ng tawad, kundi sa paraang puno ng pagkasuklam. Tumayo siya at lumapit sa akin. Ang bawat hakbang niya ay tila pag-apak sa aking dignidad. "Aurora, huwag mo akong simulang idrama. Isang pirasong alahas lang iyon. Sa dami ng isinakripisyo ko para sa'yo, sa pagpapakasal ko sa'yo kahit wala kang dala kundi kamalasan, utang mo sa akin ang lahat ng mayroon ka. Huwag mong ipagdamot ang kaunting bagay na makapagpapasaya sa amin ni Mama." Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Gusto kong sumigaw. Gusto kong bawiin ang lahat ng taon na ibinigay ko sa kanya. Pero ang tanging lumabas sa bibig ko ay isang hikbi na pilit kong pinipigilan. Bigla akong hinablot ni Mateo sa braso. Ang mahigpit niyang pagkakahawak ay nag-iwan agad ng bakas sa aking manipis na balat. "Masyado ka ng madaldal. Dadalhin kita sa probinsya ni na Mama. Doon ka muna para mahimasmasan ka. Nakakasawa na ang mukha mong laging mukhang biktima." Bulyaw niya habang hila-hila ako palabas ng bahay. Wala akong nagawa
kundi sumunod. Isinakay niya ako sa kotse ng parang isang kargamento. Habang tumatakbo ang sasakyan sa gitna ng madilim na kalsada, ang tanging naririnig ko ay ang tunog ng ulan na nagsisimula nang pumatak sa bubong ng sasakyan. Bawat patak ay parang isang paalala ng bawat luhang inubos ko para sa taong ito. Tumingin ako sa bintana, sa dilim na tila kumakain sa lahat ng liwanag na natitira sa aking buhay. Napatingin ako sa aking mga kamay, ang mga kamay na nagluto para sa kanya, naglaba, nag-alaga, at nagmahal ng buong buo. Ngayon, ang mga kamay na ito ay walang hawak kundi kawalan. Biglang huminto ang sasakyan nang may puwersa na nagpaabante sa aking katawan. Hindi ito ang daan patungo sa probinsya. Narito kami sa gitna ng highway, malayo sa anumang kabahayan, sa ilalim ng nagngangalit na langit. Lumingon sa akin si Mateo, ang kanyang mga mata ay walang kahit katiting na init. Bumaba ka. 2 salita. Pero sa pandinig ko, iyon ang hatol ng kamatayan para sa huling hibla ng aking pag-asa. Mateo, gabi na at umuulan. Anong gagawin ko rito? Wala akong pakialam. Mas gusto ko pang makasama ang ulan kaysa sa isang pabigat na tulad mo. Bumaba ka bago ko paggamitan ng dahas ang pagpapalaya sa'yo. Binuksan niya ang pinto sa tapat ko at marahas akong itinulak. Napasubsob ako sa magaspang na aspalto. Naramdaman ko ang pagbaon ng mga maliliit na bato sa aking palad at ang agad na pagbasa ng tubig sa aking manipis na suot. Ang usok mula sa tambutso ng kanyang sasakyan ay bumalot sa aking paningin bago ito tuluyang humarurot palayo. Iniwan akong mag-isa sa gitna ng kawalan. Nakatitig ako sa papalayong mga ilaw ng sasakyan hanggang sa maging maliliit na tuldok na lang ito sa dilim. Ganito na lang ba? Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya. Bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Ang lamig ng gabi ay dahan-dahang gumagapang sa aking mga buto. Tila isang masamang panaginip na ayaw akong tantanan. Nakalubog ang aking mga tuhod sa putikan sa gilid ng kalsada at ang bawat patak ng ulan ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa aking balat. Pinanood ko ang huling kislap ng pulang ilaw mula sa kotse ni Mateo hanggang sa tuluyan na itong lamunin ng kadiliman. Ganito pala ang pakiramdam ng itapon. Parang isang lumang kagamitan na matapos pakinabangan ng 10 taon ay bigla na lang nawalan ng silbi. Ang aking mga kamay na nanginginig sa ginaw ay pilit kong ikinuyom. Naramdaman ko ang hapdi ng mga gasgas sa aking palad, ang maliliit na bato na bumaon sa aking laman, isang pisikal na sakit na walang-wala kumpara sa pagkakapunit ng aking puso. Diyos ko, bakit? Tanong ko sa hangin, ngunit tanging ang dagundong ng kulog ang sumasagot sa akin. Naisip ko ang aking sarili, ang babaeng tinalikuran ng lahat, ang karangyaan, ang pamilya, at ang sariling pangalan para lang sa isang lalaking nangako ng walang hanggang pag-ibig. Ngayon, wala na ang pag-ibig na yon. Ang tanging natitira sa akin ay ang basang damit na nakadikit sa aking katawan at ang lasa ng putik at luha sa aking mga labi. Sa gitna ng dilim, naramdaman ko ang unti-unting pagbigat ng aking mga mata. Pagod na akong magpanggap na kaya ko pa. Pagod na akong ngumiti habang sa loob ko ay unti-unti na akong nadudurog. Sa dami ng sakit na pinagdaanan ko, parang naubos na ang lakas kong lumaban. Pero kahit ganoon, may maliit na bahagi pa rin sa puso ko ang kumakapit. Umaasang darating ang araw na hindi na ako masasaktan at sa wakas, magiging malaya rin ako. Isang malakas na liwanag ang biglang sumilaw sa akin mula sa malayo. Narinig ko ang malakas na ugong ng isang dambuhalang makina na papalapit sa aking kinaroroonan. Ang liwanag ay tila 2 naglalakihang mata ng isang halimaw na handa akong sagutin mula sa aking paghihirap. Hindi ako gumalaw, hindi ako tumayo. Ipinikit ko ang aking mga mata at hinintay ang huling sandali. Siguro, ito na ang paraan para matapos na ang lahat.
Narinig ko ang matinis na huni ng mga gulong na pilit kumakapit sa basang aspalto. Isang tunog na tila humihiwa sa gitna ng bagyo. Nararamdaman ko ang pagyanig ng lupa sa ilalim ng aking mga kamay habang humihinto ang dambuhalang sasakyan, ilang pulgada lang ang layo sa akin. Ang init na nagmumula sa makina ay humahalo sa malamig na hangin, ngunit hindi pa rin ako nagdidilat. Senyorita? Isang boses ang tumawag sa akin, isang boses na galing sa nakaraan, puno ng gulat at panginginig. Dahan-dahan kong idinilat ang aking mga mata. Isang matandang lalaki ang nagmamadaling bumaba mula sa dambuhalang truck. Ang kanyang mukha ay nababasa ng ulan, ngunit hindi na itatago niyon ang mga luhang nagsisimula nang umagos sa kanyang mga kulubot na pisngi. Si Mang Tasio, ang lalaking madalas akong ipagtimpla ng tsokolate noong bata pa ako, ang tapat na katiwala ng aking lolo. Senyorita Aurora, ikaw nga. Diyos ko, ikaw nga. Halos pasigaw niyang saad habang mabilis na lumalapit sa akin. Hindi niya inintindi ang putik na dumudumi sa kanyang suot na uniforme. Agad siyang lumuhod sa aking harapan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang aking mga balikat. Napansin niya ang maliit na peklat sa aking noo, ang markang nakuha ko noong bata pa ako. Doon ay tuluyan ng humagulgol ang matanda. 10 taon, senyorita. 10 taon kaming naghahanap. Bakit ka narito? Bakit ganito ang kalagayan mo? Hindi ako makapagsalita. Ang aking dila ay tila naging bato. Tinitigan ko ang logo sa kanyang dibdib, isang pamilyar na simbolo ng isang korona at ang mga titik na LL. Louillier Logistics, ang imperyong tinalikuran ko. Kailangan niyo nang bumalik, senyorita, sabi ni Mang Tasio habang maingat akong inaalalayan sa pagtayo. Ang inyong lolo? Si Don Alejandro. May sakit siya. Ang tanging hiling niya, bago man lang siya mawala, ay ang muli kayong makita. Araw-araw siyang naghihintay sa bintana. Umaasang dadaan ng inyong sasakyan sa malaking gate ng mansyon. Ang salitang lolo ay tila isang kuryenteng gumising sa aking natutulog na diwa. Naalala ko ang kanyang mga mata, ang kanyang galit nung huli kaming mag-usap. Ngunit higit sa lahat, ang pagmamahal na itinapon ko para sa isang maling tao. Maingat na hinubad ni Mang Tasio ang kanyang makapal na jacket na may bordang Louillier Logistics at maingat itong isinuot sa aking mga balikat. Ang init niyon ay tila isang yakap na matagal ko nang hindi naramdaman. Binuhat niya ako ng parang isang bata. Tinitiis ang bigat ng aking basang katawan hanggang sa maikarga niya ako sa loob ng truck. Sa loob ng sasakyan, ang bango ng bago at malinis na gamit ay bumalot sa akin. Tumingin ako sa labas, sa madilim na highway, kung saan ako itinapon ni Mateo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Bakit nga ba sila nahirapang hanapin ako sa loob ng 10 taon? At paano nagtagpo ang aming landas ni Mang Tasio sa gitna ng kalsadang ito sa mismong gabi ng aking pagbagsak? Hinarap ko si Mang Tasio. Ang aking tinig ay hindi na nanginginig. Ito ay malamig, matigas, at puno ng isang layuning ngayon ko lang natagpuan. Tayo na po, Mang Tasio. Uuwi na ako. Ang makapal na gulong ng dambuhalang sasakyan ay tuluyan ng huminto. Bumukas ang mga naglalakihang tarangkahan na yari sa asero, nag-aanyaya pabalik sa mundong pilit kong tinalikuran. Pag-apak ko sa loob ng mansyon ng mga Louillier, sinalubong ako ng halimuyak ng mamahaling insenso at init mula sa mga ginintuang ilawan. Ang putik at ulan na nakadikit sa aking balat ay tila isang malaking insulto sa kinang ng marmol na sahig na aking tinatapakan. Sa bawat hakbang ko, naramdaman ko ang bigat ng aking nakaraan. Isang estranghero sa sarili kong tahanan. Maingat kong pinihit ang pinto ng silid ng aking lolo. Sa gitna ng malawak at tahimik na kwarto, nakaratay ang isang haligi ng industriya na ngayon ay pilit na lamang humihinga sa tulong ng mga makina. Ang kanyang buhok ay kasing puti na ng yelo
at ang kanyang mga mata ay nanlalalim. Ngunit nang makita niya ako, isang pamilyar na liwanag ang nagbalik doon. Wala akong narinig na panunumbat. Walang galit. Isang nanginginig na kamay lamang ang umabot sa aking pisngi. Kasabay ng pag-agos ng kanyang mga luha ay ang walang pag-aalinlangang pagpapatawad ng isang taong naghintay ng napakatagal. Lumuhod ako sa gilid ng kanyang kama at ibinuhos ang lahat ng pagsisisi, ang lahat ng pait, hanggang sa maubos ang aking luha. Inalis niya ang makapal na gintong singsing na may sagisag ng aming pamilya mula sa kanyang daliri at mahigpit itong inilagay sa aking palad. Isang tahimik na kasunduan, isang sumpa na mula sa gabing ito, wala nang sino man ang maaaring umapak sa aking pagkatao. Matapos ang madamdaming pagkikita, dinala ako ng mga kasambahay sa aking dating silid. Ibinaon ko ang aking buong katawan sa isang malawak na bathtub na puno ng maligamgam na tubig at mabangong langis ng sampagita at rosas. Gamit ang isang magaspang na espongha, mariin kong kinuskos ang bawat pulgada ng aking balat. Nais kong kaskasin palabas ang amoy ng usok ng mga sasakyan sa highway. Ang amoy ng kawalan ng pag-asa at ang 10 taon ng pagiging isang utusan. Nang umahon ako, nanibago ako sa sarili kong refleksyon sa malaking salamin. Napadako ang aking paningin sa murang singsing na gawa sa mumurahing pilak na nakasuot pa rin sa aking daliri. Hinubad ko ito, ngunit sa halip na itapon sa basurahan, maingat ko itong ipinatong sa loob ng isang maliit na kahong kristal. Iiwan ko itong nakadisplay doon, isang panghabambuhay na paalala ng aking katangahan at ng presyong binayaran ko para sa isang bulag na pag-ibig. Pumasok ang hanay ng mga profesional na tagapag-ayos. Wala nang bakas ng babaeng nakayuko at natatakot magsalita. Ang isinuot nila sa akin ay isang itim na suit na yari sa pinakamataas na uri ng tela, perpektong nakalapat sa aking katawan. Ang aking buhok na dati ay laging nakatali dahil sa gawaing bahay. Ngayon ay malayang nakalugay, ngunit maayos at may awtoridad. Isang lalaki na may hawak na makapal na folder ang pumasok sa silid at magalang na yumuko. Siya ang punong tagapamahala at pinagkakatiwala ang abogado ng aming pamilya. Ibinigay niya sa akin ang mga dokumento na naglalaman ng mga sensitibong detalye. Nakasulat doon ang mahigpit na plano ng pagpapalawak ng Star Truck Transport, ang kumpanya kung saan gumugol ako nang walang katapusang puyat sa paggawa ng mga proposal para lang iangat si Mateo sa posisyon niya. Binasa ko ang mga pangalan ng kanilang pinakamalalaking kliyente at mamumuhunan at napansin kong iisa lang ang pinagmumulan ng lahat ng kanilang pondo. Dahan-dahan akong naupo sa marangyang silya sa likod ng malawak na mesa. Sa harapan ko ay isang malaking monitor na konektado sa mga pribadong kamera ng isang mamahaling hotel na pag-aari rin namin, kung saan ginaganap ngayon ang marangyang birthday party ni Clarice. Nakita ko si Mateo doon, nakangiti at nagyayabang sa mga kilalang bisita, habang sa leeg ng kanyang kabit ay buong pagmamalaking nakasabit ang kwintas ng aking ina. Inikot ko ang gintong singsing ng pamilya Louvillier sa aking daliri. Nararamdaman ng bigat at init ng kapangyarihang taglay nito. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang pinapanood ko silang nakataas ang mga kopa sa ere. Ang panibagong buhay na ito ay hindi lamang isang pag-ahon, kundi isang paghuhukom. Gawin nating impyerno ang gabi nila. Kalmado kong utos sa aking tagapamahala. Habang pinagmamasdan ko ang masayang pag-uumpugan ng kanilang mga baso ng alak sa screen, walang kaalam-alam sa paparating na dilubyo. Sa loob ng marangyang ballroom ng aming sariling hotel, umaapaw ang kasayahan ng mga taong minsan ay umapak sa aking pagkatao. Mula sa malaking screen sa aking opisina, malinaw kong nakikita ang bawat galaw nila. Nagliliwanag ang mga kristal na aranya
at ang masiglang musika ay tila nagpapayanig sa mga dingding. Sinasabayan ng mga halakhak ng mga taong nagkukunwaring mayayaman. Naroon si Mateo, nakasuot ng formal na barong, buong pagmamalaking nakikipag-usap sa mga negosyante habang nakataas ang noo. Sa kabilang banda, si Aling Lucita ay walang patid sa pagyayabang sa kanyang mga kumaring sinadya pa niyang ipasundo mula sa aming lumang barangay. Nakasuot siya ng kumikinang na bestida na pilit itinatago ang kanyang tunay na ugali. At sa gitna ng lahat, si Clarice, ang reyna ng gabi. Nakangiti siya habang nilalaro ng kanyang mga daliri. Ang krus na ginto sa kanyang leeg. Ang kwintas ng aking ina. Ang bawat kislap ng gintong yon ay nagpapabilis sa tibok ng aking puso. Ngunit ngayon, hindi na sa sakit, kundi sa nag-aalab na pananabik na makamit ang hustisya. Habang abala sa pagnguya ng matamis na cake, hindi sinasadyang nabitawan ni Aling Lucita ang isang piraso nito na mabilis na nahulog at nag-iwan ng mantsa sa makapal at mamahaling karpet ng hotel. Automatikong bumukas ang kanyang bibig, handang isigaw ang pangalang nakasanayan na niyang utus-utusan. Aurora, linisin mo! Ngunit bigla siyang natigilan. Napalunok siya. Lumingon siya sa paligid at nakita lamang ang mga nagkikislapang palamuti at mga estrangherong walang pakialam sa kanya. Walang Aurora na yuyuko at dali-daling pupunasan ang kanyang kalat. Sa unang pagkakataon, isang kakaibang puwang ang bumalot sa matanda. Isang malamig na kawalan na hindi niya maipaliwanag. Tila ba may isang haligi ng kanyang nakasanayang buhay ang tuluyan ng naglaho. Wala na ang kanyang alipin. Samantala, bakas ang pagkainip sa mukha ni Mateo. Kanina pa siya sumusulyap sa kanyang rel, naghihintay sa isang napakahalagang panauhin na magliligtas sa papalubog na pondo ng kanyang kumpanya. Ilang saglit pa, nagliwanag ang screen ng kanyang telepono na naghudyat ng isang tawag. Mabilis niya itong sinagot, pinuno ng pekeng sigla at pag-asa ang kanyang boses. Hello, sir. Kanina pa po namin kayo inaasahan. Nakahanda na ang pinakamasarap na alak dito para sa inyo. Ngunit ang tinig sa kabilang linya ay hindi ang inaasahan niyang tagapagligtas. Mr. Mateo, ito ay mula sa legal department ng L'Huillier Group. Malamig na pahayag ng aming punong abogado na naririnig ko rin ng buong linaw sa speaker ng aking opisina. Ipinapaalam ko sa iyo na simula sa oras na ito, lahat ng kontrata at pamumuhunan ng L'Huillier sa Star Trek Transport ay formal na naming binabawi. Wala na kayong karapatang mag-operate sa ilalim ng aming kumpanya. Nawala ang kulay sa mukha ni Mateo. Sa labis na pagkabigla, tuluyang nakawala sa kanyang mga daliri ang mamahaling kopa ng alak. Bumagsak ito at nagkadurog-durog sa sahig kasabay ng pag-agos ng pulang likido na tila dugong kumalat sa kanyang paanan. Teka, attorney. Bakit biglaan? Wala tayong problema kahapon. Paano ang negosyo ko? Paano ang mga tauhan ko? Nanginginig ang kanyang buong katawan habang tuluyang nilamon ng kaba ang kanyang boses. Isang kautusan mula sa pinakamataas na pamunuan, Mr. Mateo. Patuloy ng abogado na may tonong tila ng uuyam. Siguro, dapat mong itanong kay Miss Clarice kung magkano ba talaga ang halaga ng kanyang kasayahan ngayong gabi. Paalam. Naputol ang linya ng walang anumang pag-aalinlangan. Sumandal ako sa aking silya at humigop ng isang katiting na alak mula sa aking sariling kopa. Ang lasa ng pinong ubas ay humaplos sa aking lalamunan, matamis at may bahagyang pait na sumasalamin sa aking tahimik na tagumpay. Pinanood ko kung paano magwala si Mateo sa screen. Halos itaboy niya ang mga bisitang lumalapit sa kanya habang pilit tinatawagan ang lahat ng kanyang mga koneksyon at kaibigan. Ngunit walang sinuman ang nag-abalang sumagot. Ang kanyang imperyong itinayo mula sa aking pawis at dugo ay nagsisimula ng masunog sa kanyang mismong harapan. Napansin ni Clarice ang gulo at mabilis na nilapitan ang nangangatog na si Mateo. Ano ba ang problema mo, Mateo? Nakakahiya ka sa mga bisita. Sinisira mo ang gabi ko.
Sigaw niya habang nakapamewang, walang pakialam sa mukha ng lalaking tila nawalan na ng kaluluwa. Dahil sa matinding kahihiyan, kawalan ng pag-asa, at sa misteryosong mensahe ng abogado na tuwirang nagturo sa babaeng nasa harapan niya, tuluyang nawala sa sarili si Mateo. Sa matinding inis, nagtaas ng kamay si Clarice at buong lakas na pinadapo ang kanyang palad sa pisngi ni Mateo. Ngunit sa halip na yumuko, ang mga mata ng lalaking minsan kong minahal ay nag-alab sa matinding galit. Walang pag-aalinlangan, bumuelo siya at ibinalik ang isang mas mabigat, mas malupit na sampal na nagpatumba sa kanyang nagmamalaking reyna. Ang nakakapasong hapdi sa pisngi ni Clarice ay hudyat lamang ng totoong sunog na tutupok sa kanilang lahat. Ang pagbagsak ng isang tao ay hindi laging nagaganap sa isang iglap. Minsan, ito ay parang isang lubid na unti-unting humihigpit sa leeg, hanggang sa mawalan ka na ng hangin na malalanghap. Ganyan ang plano kong gagawin sa kanila. Wala akong balak na tapusin ang laban na ito ng mabilisan. Nais kong maramdaman nila ang bawat segundo ng pagdurusa, ang bawat patak ng pawis sa matinding takot, at ang unti-unting pagkawala ng lahat ng pinagmamalaki nila. Mula sa mga ulat ng aking mga tauhan, nalaman kong pilit na pinagtatakpan ni Mateo ang tuluyang pagkalugi ng kanyang kumpanya. Patuloy siyang nagkukunwari sa harap ng kanyang ina at ni Clarice na maayos ang lahat. Nakita ko ang mga kopya ng kanyang mga credit card bills na umabot na sa sukdulan, habang pilit niyang pinapaikot ang kakarampot na salapi para mapanatili ang kanilang marangyang pamumuhay. Ngunit alam kong hindi tatagal ang kanyang kasinungalingan, kaya naman minabuti kong bilisan ang pag-ikot ng aking patibong. Sa pamamagitan ng ilang pinagkakatiwalaang ahente, nagtayo ako ng isang pekeng kumpanya sa pamumuhunan. Nag-alok ito ng napakalaking tubo sa loob lamang ng maikling panahon, ngunit humihingi ng malaking kapital. Sinadya kong ipadala ang mga matatamis na alok na ito sa mga sirkulo ng mga kumari ni Aling Lucita at sa mga kaibigan ni Clarice. At tulad ng inaasahan ko, ang kasakiman ang naging sarili nilang lason. Nabulag sa pangakong mabilis na yaman, lihim na isinangla ni Aling Lucita ang titulo ng bahay, ang mismong bahay na pinagbayaran ko ng hulugan mula sa paglalabada at pagtitinda sa loob ng maraming taon. Ibinenta niya ang bawat patak ng aking pawis upang tustusan ang kanyang ilusyon ng karangyaan. Si Clarice naman ay walang awang kinulit si Mateo na ilabas ang natitirang pondo ng kumpanya para ilagak sa nasabing investment sa pag-aakalang lalago yon para sa kanyang mga bagong luho. Madali nilang itinapon ang perang hindi naman nila pinaghirapan. Dahan-dahan kong ibinuhos ang mainit na tubig sa isang saro ng pinakamataas na kalidad ng kape. Umalingaw-ngaw ang matapang at purong amoy nito sa loob ng aking malamig na opisina. Napapikit ako at naalala ang mga madaling araw kung saan pilit kong idinidilat ang aking mga mata gamit ang pinakamurang kapeng tinitinda sa kanto. Iyon ang naging kasama ko habang gumagawa ng mga proposal at ulat para maibigay kay Mateo ang promosyong pinapangarap niya. Ngayon, humigop ako mula sa mamahaling porselana. Ang matapang na pait ng kape ay tila sumasalamin sa pait ng aking pinagdaanan, ngunit sa pagkakataong ito, iniiwan nito ang matamis na lasa ng tagumpay sa aking panlasa. Nakangiti kong pinanood sa monitor ang pagpasok ng kanilang mga pera sa aking patibong. Habang nangyayari ang lahat ng yon, isang simpleng brown na sobre ang naiwan sa ibabaw ng mesa sa opisina ni Mateo. Walang pangalan ng nagpadala. Nang buksan niya ito, nang nanginginig ang mga kamay, tumambad sa kanya ang isang malinaw na litrato ng isang punit na polo. Ang mismong polong itinapon niya sa sahig noong gabing pinalayas niya ako. Nakita sa kuha ng lihim na kamera kung paano namutla ang mukha ni Mateo. Lumingalinga siya sa paligid. Hinahanap ang anino ng taong nagmamasid at naglalaro sa kanyang takot. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Isang patunay na alam niyang may isang taong nakakaalam ng kanyang madilim na sikreto.
At ang taong iyon ay hakbang-hakbang nang lumalapit sa kanya. Kinahapunan, habang masayang nagsusukat ng mga bagong alahas si Aling Lucita sa loob ng sala ng isinanglang bahay, umilaw ang screen ng kanyang telepono at naglabas ng pamilyar na himig ng isang mensahe. Inilagay niya ang kanyang baso ng malamig na tsa at masayang binasa ang nilalaman. Umaasang yon ay ang balita ng kanyang milyon-milyong tubo. Ngunit ang mga salitang nabasa niya ay tumapos sa kanyang paghinga. Ang kumpanyang pinaglagakan niya ng yaman ay tuluyan ng nagsara at ang lahat ng pondo ay opisyal nang inilagay sa ilalim ng imbestigasyon at pagkaka-freeze. Nawala ang lahat. Ang titulo ng bahay, ang ipon, ang kanyang ipinagmamalaking dangal. Nang hina ang mga tuhod ng matanda, bumagsak siya sa malamig na sahig na baldosa at ang kanyang telepono ay dumulas mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Nakadilat ang kanyang mga mata habang nakatingin sa kawalan. Ang tanging maririnig sa loob ng malaking bahay ay ang mabilis at nagkukumahog na pagpasok at paglabas ng hangin mula sa kanyang sumisikip na dibdib. Mula nang mabisto ang kumpanyang pinaglagakan ng milyones ni Aling Lucita, tuluyan nang gumuho ang maling imahe ng kasaganahan na pilit nilang ipinapakita. Kinailangan nilang magbenta ng kanilang mga gamit, isa-isa at sa napakababang halaga, upang may pantustos sa araw-araw. Ang malawak na bahay na minsan ay naglalaman ng kanilang pagmamalaki ay ngayon ay isa na lamang saksi sa kanilang miserableng buhay. Si Mateo ay hindi na halos umuuwi. Ang Star Truck Transport ay lumulubog sa utang at walang tigil na kinukulit ng mga nagpapautang. Nababalitaan ko mula sa aking mga tauhan na halos hindi na siya makatulog at kapag nakakatulog man, madalas siyang bangungutin. Ang lalaking minsan ay punong-puno ng pagmamayabang ay nagmistulang isang anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang damit ay gusot at ang kanyang mga mata ay may madilim na bilog na nagpapakita ng kanyang walang patid na paghihirap. Hindi rin nakaligtas si Clarice. Ang kanyang kinang ay unti-unting nawawala, kasabay ng pagkawala ng pera ni Mateo. Ang mga mamahaling alahas at designer bags ay isa-isa nang nawawala at ang kanyang hitsura ay nagiging mas kapansin-pansin ang kapabayaan. May mga balita akong natatanggap na madalas siyang nakikitang nakikipag-date sa iba't ibang lalaki, umaasang makakahanap ng bagong magtataguyod sa kanyang luho. Ngunit walang sino man ang nagtatagal sa kanyang piling dahil ang kanyang ugali ay kasing pangit ng kanyang panlabas na kagandahan. Sa gitna ng kaguluhan na ito, sinadya kong bilisan ang pagproseso ng aming paghihiwalay dahil nagpakita ako sa korte bilang isang misteryosong tagapagmana mula sa ibang bansa. At dahil wala namang pagtutol si Mateo, agad na naaprubahan ang aming diborsyo. Ngayon, wala na siyang anumang legal na koneksyon sa akin o sa aking pamilya. Tuluyan na siyang naging malaya sa kanyang pagdurusa, ngunit sa parehong paraan, tuluyan ko na ring nakuha ang kalayaan na maghiganti ng walang anumang alalahanin. Isang gabi, habang nagpapahinga ako sa aking opisina, may natanggap akong isang kumpidensyal na ulat mula sa aking punong abogado. Ayon sa kanya, si Mateo ay desperadong naghahanap ng paraan para makatakas sa kanyang mga utang. May balita na nagbebenta siya ng mga sensitibong impormasyon tungkol sa kanyang dating kumpanya sa mga karibal na negosyante. Ang impormasyon na ito ay labis na mapanganib dahil naglalaman ito ng mga lihim na plano sa transportasyon at mga listahan ng mga kliyente na kailangan protektahan. Naramdaman ko ang mabilis na pagkabog ng aking dibdib. Hindi ako makapapayag na madamay ang legacy ng aking pamilya sa kanyang kamangmangan. Kailangan kong kumilos ng mabilis. Kinabukasan, inutusan ko ang aking mga tauhan na palihim na bantayan ang bawat galaw ni Mateo. Alam kong desperado na siya, at sa kanyang desperasyon, gagawa siya ng isang malaking pagkakamali. Naghintay lamang ako ng ilang araw. Isang madilim at maulan na gabi, natanggap ko ang isang tawag mula sa isa sa aking mga tauhan.
Ayon sa kanya, nakita nilang pumasok si Mateo sa isang abandonadong bodega sa labas ng lungsod. Mayroon siyang dalang isang briefcase at tila may kinakatagpo ang ibang tao. Ito na ang pagkakataon ko. Agad kong inutusan ng aking mga tauhan na palibutan ng bodega. Hindi ko nais na makatakas si Mateo. Kailangan niyang harapin ang kanyang mga kasalanan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lamang ako ang kanyang makakaharap. Sa loob ng bodega, naganap ang madilim na tagpo. Nakita ni Mateo ang lalaking kanyang kinakatagpo, isang kilalang smuggler na may reputasyong walang habag. Ibinigay ni Mateo ang briefcase na naglalaman ng mga sensitibong impormasyon at sa kapalit, nakatanggap siya ng malaking halaga ng pera. Ngunit bago pa man siya makalabas ng bodega, pinalibutan na siya ng mga tauhan ko. Nang makita niya ang mga armadong lalaki na wala ang kulay sa kanyang mukha, alam niyang tapos na siya. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na lumaban. Habang nakatayo ako sa labas ng bodega, naririnig ko ang mga sigaw at ang mga suntok sa loob. Hindi ako naawa. Deserve niya ang bawat segundo ng kanyang pagdurusa. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kumpletong pagkawala ng anumang natitirang bahagi ng aking pagkatao para sa lalaking ito. Tuluyan na siyang naging isang estranghero, isang kalaban, isang bagay na dapat sirain. Lumabas ang mga tauhan ko sa bodega. Hila-hila si Mateo na puno ng pasa at sugat. Itinapon nila siya sa aking paanan. Nang tumingala siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagtataka. Bakit mo ginagawa ito sa akin, Aurora? Halos pabulong niyang tanong. Ngumiti ako sa kanya, ngunit ang nangiting iyon ay walang init. Ito ay malamig, matigas, at puno ng paghihiganti. Dahil nararapat lang ito sa iyo, Mateo. Sagot ko. Dahil sinira mo ang aking buhay, at ngayon, sisiguraduhin kong masisira rin ang sayo. Sa sandaling iyon, alam kong tuluyan na akong nagbago. Ang babaeng minsan ay nagmamahal kay Mateo ay tuluyan ng namatay. Sa kanyang lugar, tumayo ang isang babaeng walang puso, determinado, at handang gawin ang lahat para makamit ang hustisya. Dumating ang gabing pinakahihintay ko. Dumating ang gabing ibabagsak ko ng tuluyan ang mapanlinlang na maskara ng taong minsan kong pinagkatiwalaan. Mula sa aking pinagtataguan, pinagmamasdan ko ang gusot na si Mateo. Walang bakas ng dating ganda at lakas ng loob. Ngayon, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-aalinlangan. May impormasyon akong natanggap mula sa aking mga tagasunod na nangangailangan siya ng pera para makalabas sa bansa. Sa desperasyon, gumawa siya ng sulat sa akin, umaasang magbabago pa ang isip ko. Ang sulat na iyon ay hindi umabot sa akin. Alam kong hindi ako maaaring magpadala sa kanyang panlilinlang. Kailangan kong tapusin ang kanyang kasalanan. Sa araw na yon, nagpadala ako ng mensahe sa kanya na gustong makipagkita sa kanya. Sinabi ko sa kanya na nakahanda akong magbigay ng tulong kung ipapangako niya na aalis na siya sa buhay ko. Sa totoo lang, ito ay isang laro lamang. Gusto ko siyang makitang lumuhod sa harapan ko. Nais kong marinig ang kanyang pagmamakaawa. Nais kong malaman niya na ako ang may hawak ng kanyang kapalaran. Tumawag siya sa aking opisina. Nagmamakaawa na magkita. Sinabi ko sa kanya na magkita kami sa aking opisina ng 7:00 ng gabi. Nagbihis ako ng isang itim na damit na nagpapahayag ng kapangyarihan. Inayos ko ang aking buhok at naglagay ng mamahaling pabango. Gusto kong makita niya ako na mayroon na ngayong buhay na mas maganda. Sa sandaling iyon, narinig ko ang katok sa pintuan. Tumayo ako at dahan-dahang binuksan ang pinto. Tumambad sa akin ang malungkot na si Mateo. Aurora, pasok ka. Sagot ko. Nang makapasok siya, lumingon siya sa aking opisina. Nagulat siya. Hindi niya inaasahan ang aking kapalaran. Nakita niya ang mga mamahaling gamit at artificial na ilaw. Pagkatapos, tiningnan niya ako. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang ganap na pagbabago ng aking pagkatao.
Aurora, ikaw ba talaga ito? Tanong niya. Tumawa ako. Hindi mo ba ako nakikilala? Tanong ko pabalik. Sinubukan niyang lumapit sa akin, ngunit tumalikod ako. Hindi ko gustong maramdaman ang kanyang presensya. Nandito ako para tulungan ka, sabi ko. Kung ipapangako mong aalis ka na sa buhay ko, ibibigay ko sa iyo ang pera. Lumuhod siya sa aking harapan. Aurora, patawarin mo ako, sabi niya. Alam kong nagkamali ako. Nagsisisi na ako. Ang mga luha mo ay hindi makakapagbago sa lahat. Sagot ko. Hindi mo na maibabalik ang aking pagkatao at hindi ko na maibabalik ang 10 taon na niloko mo ako. Maibabalik ko ang lahat, sabi niya. Magbabago ako, maging mabuti na ako. Huli na, sagot ko. Narito ang iyong pera. Umalis ka na sa buhay ko at huwag ka nang babalik muli. Inabot ko sa kanya ang isang sobre na naglalaman ng pera. Nang kunin niya iyon, bigla niyang hinawakan ang aking kamay. Hindi, Aurora, sabi niya. Gusto kong bumalik sa'yo. Mahal kita. Tumawa ako. Hindi mo ako mahal, sagot ko. Mahal mo lamang ang pera ko. Sinubukan niyang halikan ako, ngunit itinulak ko siya. Alam kong hindi ako maaaring magpadala sa kanyang pagmamakaawa. Kailangan kong tapusin ang kanyang kasalanan. Alis na, sabi ko. Wala ka ng lugar sa buhay ko. Naguluhan ang kanyang mukha. Nagalit ang kanyang mga mata. Nalaman kong tapos na ang aming usapan. Hayop ka, sabi niya. Sisirain ko ang iyong buhay. Sa huling pagkakataon, nakita ko ang dating si Mateo. Wala na siyang pag-asa sa akin. Siya ay ganap ng nasira. Tumawa ako. Hindi mo ako kayang sirain, sagot ko. Ako ang sumira sa iyo. Tumalikod ako at naglakad palayo. Gusto kong tapusin ang usapan. Hindi ko alam na mayroon pa siyang isa pang sorpresa sa akin. Sa sandaling naisip kong tapos na ang lahat, hinila niya ang aking kamay at itinulak ang isang matulis na bagay sa aking tiyan. Hindi ako agad nakaramdam ng sakit. Sa halip naramdaman ko ang isang mabigat na bagay na dumadaloy sa aking katawan. Nang tumingin ako, nakita ko ang kutsilyo na nakabaon sa aking tiyan. Ngumiti siya. Kung hindi kita makukuha, walang makakakuha sa iyo. Naramdaman ko ang aking katawan na unti-unting nanghihina. Ang dugo ay umaagos mula sa aking sugat, bumabasa sa aking mamahaling damit. Ang aking paningin ay lumalabo, ngunit nakikita ko pa rin ang galit na mukha ni Mateo. Alam kong sinira ko ang buhay mo, sabi niya. Ngunit hindi kita hahayaan na maging masaya sa piling ng iba. Hindi ako makapagsalita, hindi ako makagalaw. Ang tanging magawa ko ay ang pagtingin sa kanyang mukha. Nang biglang may sumipa kay Mateo. Tumingala ako at nakita ko ang aking mga tagapagbantay. Tinulungan nila akong tumayo. Tawagan ng pulis. Sigaw ng isa sa mga bantay. Inutusan ng bantay na siyasatin si Mateo. Nang suriin nila siya, nalaman nilang mayroon siyang baril. Hindi lamang niya ako sinaksak, ngunit gusto niya rin akong patayin. Dinala ako ng mga tagapagbantay sa ospital. Bago ako mawalan ng malay, nakita ko ang mga pulis na dinadala si Mateo. Alam ko na makakakuha siya ng hustisya sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng ilang araw, nagising ako sa ospital. Masakit pa rin ang aking katawan, ngunit maswerte akong nakaligtas. Ang doktor ay nag-alala. Sinasabing, muntik na akong mamatay. Ngunit sa paanuman, nanatili akong buhay. Dumating ang aking abogado upang bisitahin ako. Sinabi niya sa akin na nakulong si Mateo at haharapin ang maraming kaso ng paglabag sa batas. Hindi na siya makakalabas sa bilangguan muli. Sinabi rin niya sa akin na maraming tao ang nag-aalala sa akin. Ang aking lolo ay hindi makapaniwala sa nangyari sa akin. Nagpapadala raw siya ng sulat na hindi ko pa nabasa. Nakaramdam ako ng malungkot at masaya dahil mayroon pa ring nagmamahal sa akin. Matapos umalis ang abogado, nakaramdam ako ng masama na tumira sa ospital. Gusto kong makalabas at maghiganti kay Mateo
sa lahat ng ginawa niya sa akin. Ngunit nalaman kong wala akong kayang gawin. Wala na akong kontrol. Siya ay nasa mga kamay na ng pulis. Alam ko na sa pagkakataong ito, ang hustisya ay nasa tamang kamay. Sa wakas, makakatulog na ako ng mahimbing sa gabi. Pagkatapos ng ilang linggo ng pagpapagaling, sa wakas ay nakalabas na ako ng ospital. Pinili kong bumalik sa aking opisina at ipagpatuloy ang aking gawain. Alam kong mahirap para sa akin na bumalik sa aking normal na buhay, ngunit hindi ako papayag na magtagumpay si Mateo sa pagsira ng aking buhay. Kinausap ko ang aking abogado at inutusan ko siyang ayusin ang lahat ng aking negosyo. Muli kong binuksan ang aking hotel at ginawa itong masagana. Bumalik ako sa mundo ng negosyo, nakikipagkumpetensya sa mga naglalakihang kumpanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako ang mahina at api na Aurora na dating api-apihan lamang. Ngayon, ako ay isang matatag at may kapangyarihang babae na kayang harapin ang anumang pagsubok. Dumating ang araw ng paglilitis. Alam kong kailangan kong pumunta at magbigay ng testimonya tungkol sa lahat ng ginawa sa akin ni Mateo. Kinakabahan ako at natatakot na harapin siya muli. Ngunit alam kong kailangan kong maging malakas. Sa sandaling nakita ko siya sa loob ng courtroom, gusto ko siyang saktan. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Alam kong hindi ko kailangang magpababa sa kanyang antas. Sinabi ko sa hukom at sa hurado ang lahat ng katotohanan tungkol kay Mateo. Inilahad ko ang kanyang mga kasinungalingan, ang kanyang panloloko, at ang kanyang karahasan. Narinig ng lahat ang aking kwento at naawa sa akin. Pagkatapos ng mahabang pagdinig, nagpasya ang hukom na si Mateo ay nagkasala. Sinentensyahan siya ng habambuhay na pagkabilanggo. Sa sandaling iyon, naramdaman kong ganap nang nakamit ang hustisya. Matapos ang paglilitis, nagpasya akong mag-focus sa pagpapagaling ng aking sarili. Sa loob ng mahabang panahon, naging abala ako sa paghihiganti kay Mateo na nakalimutan ko na ang aking sariling kapakanan. Alam kong kailangan kong gumawa ng pagbabago kung gusto kong maging masaya muli. Una, nagdesisyon akong makipag-ugnayan muli sa aking lolo. Alam kong nasaktan ko siya nang umalis ako sa aming pamilya at gusto kong humingi ng tawad para sa aking mga pagkakamali. Sinulatan ko siya ng isang mahabang sulat. Ipinapaliwanag ang lahat ng aking pinagdaanan at kung paano ako nagsisisi sa aking mga ginawa. Ipinadala ko ang sulat at naghintay para sa kanyang tugon. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap ako ng isang sulat mula sa kanya. Nalaman kong nasaktan din siya sa aming pag-aaway, ngunit matagal na niya akong pinatawad. Nais niyang makita ako muli at niyaya niya akong bumisita sa kanya sa aming lumang bahay. Hindi ako nag-atubili. Alam kong kailangan kong bumalik sa aking pamilya. Nang makita ko ang aking lolo muli, napuno ako ng galak. Tumakbo ako at niyakap siya ng mahigpit. Nalaman kong hindi pa rin niya ako nakalimutan at mahal na mahal niya ako. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ko na bahagi ako ng isang pamilya muli. Nagdesisyon akong manatili sa lumang bahay at tulungan ang aking lolo na mapanatili ang aming mga negosyo. Natutuhan ko ang tungkol sa logistic at napag-alaman kong mahusay ako rito. Sinimulan kong gawing mas moderno ang aming kumpanya at sa ilang sandali, naging isa kami sa pinakamalaking negosyo sa bansa. Nalaman ko rin na may mga tao pa rin na nagmamahal sa akin. Natanggap ko ang maraming liham at regalo mula sa mga tao sa buong mundo. Nagpapadala ng kanilang suporta at pagmamahal. Nalaman kong hindi pa tapos ang buhay at marami pa rin akong maaaring asahan. Ngunit hindi nangangahulugang nakalimutan ko na si Mateo. Alam kong nagkasala siya sa akin at kailangan niyang magbayad sa kanyang mga ginawa. Inutusan ko ang aking abogado na tiyakin na hindi siya makakalabas ng bilangguan. Sisiguraduhin kong pagbabayaran niya ang kanyang mga pagkakamali. Sa bawat araw na dumadaan, nalaman kong mas nagiging malakas ako. Natutuhan kong patawarin ang aking sarili
at natutuhan kong magpatuloy. Alam kong hindi ako maaaring magpabalik sa aking nakaraan, ngunit makakagawa ako ng bago. Nalaman kong hindi ako dapat hayaang magtagumpay si Mateo sa pagsira ng aking buhay. Lumipas ang maraming taon. Naging isa ako sa pinakamatagumpay na babae sa bansa. Pinamunuan ko ang aking negosyo, nakapaglakbay sa buong mundo, at nagkaroon ng maraming bagong kaibigan. Natutuhan kong maging masaya muli. Ngunit hindi nangangahulugang nakalimutan ko na si Mateo. Alam kong nasa bilangguan pa rin siya, nagdurusa sa kanyang mga kasalanan. Minsan, nakakaramdam ako ng awa para sa kanya, ngunit alam kong nararapat lamang siya sa kanyang kapalaran. Isang araw, nakatanggap ako ng balita na namatay na si Mateo sa bilangguan. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng kalayaan. Wala na siya sa aking buhay at maaari ko nang kalimutan siya. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, nagpa siya akong bumisita sa kanyang libingan. Gusto kong sabihin sa kanya na napatawad ko na siya at umaasa ako na nakahanap siya ng kapayapaan. Nagdala ako ng mga bulaklak at inilagay sa kanyang libingan. Alam kong hindi niya ako maririnig, ngunit kailangan kong sabihin. Sa sandaling iyon, naramdaman kong ganap nang nakamit ang kalayaan. Nalaman kong malaya na ako kay Mateo. Sa wakas, makakalimutan ko na siya. Bumalik ako sa aking bahay, tumatawa at umiiyak. Alam kong maaari na akong maging masaya. Nalaman kong hindi ako maaaring hayaang magtagumpay si Mateo sa pagsira ng aking buhay. Ako si Aurora, isang babaeng nakaligtas. Hindi ako papayag na may masira sa akin. Pagkatapos ng kamatayan ni Mateo, marami akong pinagdaanan. Bagaman napatawad ko na siya, hindi ko pa rin lubos na maalis sa aking isipan ang lahat ng sakit at pagdurusa na idinulot niya sa akin. Madalas akong magising sa gabi na may pawis sa noo, nagbabalik tanaw sa mga alaala ng aming nakaraan. Dahil dito, nagpasya akong maghanap ng paraan upang maipahayag ang aking mga damdamin. Nakipag-usap ako sa aking mga kaibigan, sa aking pamilya, at sa isang therapist. Sa pamamagitan nila, natutuhan kong tanggapin ang aking nakaraan at magpatuloy sa aking buhay. Nalaman kong hindi ko maaaring hayaang diktahan ng aking mga nakaraang karanasan ang aking kinabukasan. Nagdesisyon din akong gamitin ang aking karanasan upang makatulong sa iba. Sumali ako sa mga organisasyon na tumutulong sa mga biktima ng pang-aabuso. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng aking kwento, umaasa akong makapagbibigay ng lakas ng loob sa iba upang malampasan ang kanilang mga pinagdadaanan. Sinimulan ko ring isulat ang aking talambuhay. Gusto kong ibahagi ang aking kwento sa mundo upang malaman ng lahat na kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan, maaari kang malampasan. Itinatampok ng aking talambuhay ang maraming mga aral sa buhay na natutunan ko mula sa aking mga karanasan. Isinulat ko rin ang tungkol sa pangangailangan ng pagpapatawad at ang kahalagahan ng pagtulong sa iba. Sa pagtatapos ng sulat, naisip kong maaari akong magbigay ng lakas ng loob at inspirasyon sa mga taong may ganitong karanasan. Nang nailathala ang aking talambuhay, naging bestseller ito. Maraming tao ang nagbasa ng aking kwento at naantig sa aking mga salita. Nakatanggap ako ng libu-libong sulat mula sa mga tao sa buong mundo, nagpapadala ng kanilang suporta at pagmamahal. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong nakagawa ako ng malaking epekto sa mundo. Sinimulan kong gumamit ng aking plataporma upang magsalita tungkol sa mga isyu na mahalaga sa akin. Nagsalita ako tungkol sa kahalagahan ng karapatan ng kababaihan, ang pangangailangan na wakasan ang pang-aabuso at ang kahalagahan ng pagpapatawad. Nagsalita ako sa mga paaralan, sa mga komperensya, at sa mga organisasyon ng komunidad. Nalaman kong meron akong kapangyarihan na baguhin ang mundo. Sa aking personal na buhay, natutunan kong magpatawad sa aking sarili at magtiwala muli sa pag-ibig. Nakipag-date ako sa maraming lalaki, ngunit wala sa kanila ang nararapat sa aking pagmamahal.
Ngunit sa isang araw, nakilala ko ang isang kamanghamanghang tao na nagpabago sa aking buhay. Siya si Daniel, isang doktor na nagtatrabaho sa isang lokal na ospital. Nagkita kami sa isang charity event at agad kaming nagkasundo. Siya ay mabait, mapagbigay, at mahusay na nakikinig. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman kong tinatanggap ako at mahal ako sa kung sino ako. Pagkalipas ng ilang buwan ng pakikipag-date, iminungkahi niya ang kasal. Hindi ako sigurado noong una. Natatakot akong masaktan muli at natatakot akong hindi ako karapat-dapat sa kanyang pagmamahal. Ngunit alam kong mahal ko siya at hindi ko nais na mawala siya. Nagdesisyon akong magtiwala sa aking puso at sinabi kong oo. Nagpakasal kami sa isang maliit at matalik na seremonya na papaligiran ng aming mga kaibigan at pamilya. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong ganap na akong masaya. Natutuhan kong ang buhay ay tulad ng isang paglalakbay. May mga pagsubok at paghihirap sa daan, ngunit meron ding maraming kagalakan at pag-ibig. Kailangan lang nating maniwala na masarap na kinabukasan sa aming hinaharap. Lumipas ang maraming taon at nalaman kong mas gumaganda pa rin ang buhay sa bawat pagdaan ng araw. Namatay ang aking lolo nang payapa sa kanyang pagtulog, napapaligiran ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Nalulungkot ako sa kanyang pagkawala. Ngunit alam kong nabuhay siya ng mahabang panahon at masayang buhay at iyon ang mahalaga. Nagpatuloy ako sa pamumuno sa aking mga negosyo at naging mas matagumpay pa kami. Pinalawak namin ang aming saklaw sa mga bagong bansa at naging isa kami sa pinakamalaking korporasyon sa mundo. Hindi ko kailanman nakalimutan ang aking mga pinagmulan at ginamit ko ang aking kayamanan upang matulungan ang mga nangangailangan. Nagtayo ako ng mga paaralan, ospital, at mga tirahan para sa mga walang tahanan. Alam kong may responsibilidad akong ibalik sa mundo. Ako at si Daniel ay nagkaroon ng mga anak. Pinalaki namin sila ng may pagmamahal at respeto at tinuruan namin sila ng kahalagahan ng pagtulong sa iba. Naglaki silang mga mahabagin at may kapangyarihang individual at ipinagmamalaki ko sila. Ngayon, nakatayo ako sa aking opisina, tumitingin sa lungsod sa ibaba. Ang araw ay sumisikat, nagdadala ng isang bagong araw. Napuno ako ng pasasalamat para sa lahat ng magagandang bagay sa aking buhay. Alam kong nagawa ko ang mahirap na gawaing iyon, ngunit maswerte rin ako na maraming tao ang tumulong sa akin sa daan. Nalaman kong ang buhay ay isang regalo. Kailangan nating mahalin ito at kailangan nating gamitin ito upang gumawa ng isang positibong epekto sa mundo. Natutuhan ko rin ang kahalagahan ng pagpapatawad. Kung hindi tayo magpapatawad, magiging bihag tayo ng ating nakaraan. Sa wakas, nalaman kong ang paghihiganti ay hindi ang sagot. Kahit nananakit si Mateo sa akin, hindi ko siya siniraan. Hindi ako pumayag na kumontrol siya sa aking buhay. Sa halip, nakatuon ako sa aking pagpapagaling at sa pagtulong sa iba. Nalaman kong yun ang tunay na daan sa kalayaan. Ngayon, masaya ako at kontento na sa aking buhay. Meron akong magandang pamilya, isang matagumpay na negosyo, at kapangyarihan na gumawa ng isang positibong epekto sa mundo. Napatawad ko na si Mateo at nakapagpatuloy na ako sa aking buhay. Ako ay isang malaya at matatag na babae. At sa sandaling ito, walang gustong magbago. Ang aking buhay ay hindi perpekto, ngunit ito ay sa akin. Nilalaman nito ang mga aralin at nakamit na sa buhay ko. At naramdaman kong walang gustong baguhin. Salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Umaasa ako na nagbigay ito sa iyo ng kaunting inspirasyon.